may blessing tayo natanggap kahapon. So nakasaing na ako ngayon at mamaya 12 o'clock or 1 kung pakainin natin ang lolo. Ang Uncle Rick, lolo ni Dodong, pakainin doon. Yung biyanan ko may kanin siya, nagsaing siya kanina. Kahit malabo ang paningin niya or hindi talaga siya makakita masyado. Siguro may maaninig siyang konti lang talaga kasi nababangga-bangga po siya eh. Pero kaya niyang magsaing kasi sanay siya sa bahay niya, memorize siya lahat ng ng kanto. Memorize niya bahay niya kaya kaya niya magsaing. Pero about sa kuryente, yung mga magsindi ng ilaw, hindi pwede. Kulimlim sobrang paligid. Si Chris po ay nakauwi na galing sa kabilang barangay at napaayos na niya ang kanyang motor, habal-habal. So, salamat talaga sa nagbadala sa amin ng blessing kahapon at ayun, nasolve na ang aming problema sa motor kasi bumili ako ng bigas at ulam at palanggana. Yun ang nabili ko at wala na akong ibang binili. Tapos yun, ang sobra ginamit para sa pagpaayos ng motor, ginamit yung pera. Namasada siya pero ulan na naman. Ulan na naman ang paligid. Kasi may tumawag. So, baka pag uwi noon, may ulam na dala. So, ayun, yung lolo Rick, hindi pa napakain kasi wala pang ulam. Dapat ngayon, 5:30, gusto na yung kakain na yun, pero hindi ko pa nabigyan. Ayan po, alas 6 na ng gabi, tapos hindi pa si Chris dumadating. Ha? Mot? Ano dahil? Wala ba? Hindi pa si Chris pa dumadating, so walang choice. Noodles ng iba, lutuin ko para kay Lolo Rex. So, kuha ako dito sa tindahan namin. Hindi pa dumadating si Chris at ngayon po ay alas 6 na. 6 plus na. Kuha na ang plato di ang kurik. Kuha na. So, ayan. Pinutusan ko si Dodong na kukunin na yung plato di Uncle Rick at lulutuin ko na ito para makakain na yon kasi medyo gabi na talaga at malamig. Para makatipid ako sa butin, before ako magluluto ng kahit na ano, may mainit akong tubig. Ang lamig ng panahon, itong posporo ayaw din magsiga. Yan. Ay, nakakainis. So, ang sobrang tubig ay lagay natin sa thermos. Kasi yung butin ko, dalawa lang yun. 25 peso kada isa pag magpatubil. So, pag wala akong 25 peso, hindi ako makaluto. Lalo ngayon, ulan ng ulan, yung wala tayong panggatong. May panggatong man, pero hindi pa magamit. So, luto muna ako. So, ito yung pagkain ko, noodles at kanin. So, okay na ito sa kanya. So, ihatid natin yung Dodong. Hindi. So, ayan, good morning po. Umaga po yan at ako ay ng bigas, nagtakos ba para ibigay ko sa biyanan kasi kami dito pag wala kaming bigas si biyanan magbibigay sa amin, pag meron kami bigayan lang po. So ayan, at gusto din niya siya ang magluluto ng sarili niyang kanin, ayaw niyang minsan kami pero gusto talaga niya siya kahit hindi siya makakita pero alam pa niya ang ginagawa niya ko, kaya ayan bibigyan namin siya ng bigas kahit po kasi malabo at hindi na talaga siya makakita daw, sabi niya ay alam pa niya magsaing. Good morning, good morning, good morning. Diba? Tingnan nyo. Okay pa siya dito sa bahay niya. Kaya ayan, hintay lang ako para ibalik niya yung sisidlan ko ng bigas. So ayan, ang mga manok ay pinapakain na ni Chris o pinapatuka. At si Dodong umaga, inaatasan ko na magsampay ng mga damit na basa kasi hindi talaga na tutuyo ang mga damit namin dahil sa ulan, everyday ulan. Nay, naka-arte. Sabay. Sa dahil kagabi lang natapos sa ipaayos ang motor ni Chris, so wala siyang income at hindi siya nakapasado ng maayos kahapon dahil nga hapon na nang naayos ang motor. So ngayong umaga wala kaming ulam, ay Sunday po ngayon. Ayan, nagkakatay kami ng manok para gawin naming ulam.
So ayan po, si Dodong ay pinapakuha ko ng tubig sa puso. At yan na ang apoy na ginawa ko. So ayan, si Chris ang nagkakatay ng manok, ako ang nagluluto. So, late na naman akong nagising. Kasi late na naman ako nakatulog kagabi, mga 3 o'clock. 3 o'clock ng umaga akong natulog. Ngayon po ay Sunday, August 20 ng umaga. Pero ngayon po ay 9:45. Hindi pa kami nakapag-agahan. Kasi nga si Chris, umaga si Chris nagising pero nag-ano siya, nagsasaing at hindi siya namasada ngayon ng maaga. Kasi Sunday. So, mamaya-maya, mamasada din yan siya. Tapos, namatay po kasi yung auntie ko. Pinsan na ang tatay ko. First kasi ng tatay ko, as in, yung auntie ko na yon parang matanda lang siya sa akin ng 5 taon o 6 na taon. Tapos nang lumaki kami, magkapit bahay talaga ang aming mga bahay. So close talaga. Ngayon nung ako nalayo sa kanila ng malayo na may anak na, kasi 7 years na ako hindi nakauwi doon. Pero ayun, na stroke po siya. Tapos ilang weeks siya sa ospital pero hindi talaga siya nakasurvive. Kahapon daw, Saturday, August 19, nawala siya. Kahapon ng hapon. So, pag may ganyan mga balita po kasi, simula nawala yung nanay ko, hindi ko talaga mapigilan. Hindi hindi ko makontrol ha. Pero pag may ganyang balita, yung may mamamatay sa malapit sa akin, parang hindi ako kagabi hindi ako nakatulog. Yung pagkaalam ko, yung ano nang sumasagi sa isipan ko, yung nagpalpitate na naman ako kagabi, nung parang gikabuhi na pud ko gabi agi sa kato akong hibawan. So wala ko kabalo kung anxiety ba o nagpapanik na po ko gabi mo nung alas 3 na ako nakatulog. Nang alas 3 gani gipilit ko na nga matulog good ko. So akong anak munay tagalingaw sa ako pag may ganitong mga kuan, lingaw-lingaw nang gid ko ana ni. So ako rin nagluluto para pag human akong luto, pakainin ko na si Lolo Rick. Hatiran, everyday talaga ganito ang ginagawa namin, hatid, pagkain kay Lolo Rick. Yung biyanan ko kasi makapagsaing siya. At ano pala, si biyanan ang nagsusupply sa kanya ng pagkain, nagsusupply ng mga ganyan. Yung kapatid ni Chris na bunso, yun nagsusupply sa kanya ng pagkain, gamot, yun ang nagpapadala ng pera. Hindi kami makauwi kasi parang si Chris kasi ang bumibili ng mga gamot sa kabilang barangay, yung mga ganon, tubig, yung mga bigas, si Chris ang nagbibili. Pero yung pambili galing doon sa kapatid niya, yun ang nagsusustento sa nanay nila, yun ang nagsusupport. So si Lolo Rick, kung hindi galing dito ang pagkain, doon sa kabilang bahay, yun ang ginagawa namin. Hindi talaga totally nga kami sa dalawang matanda, hindi po. Yung biyanan, yung bunso nila, yung anak ang nagsusupport. Pero kami dito parang tingin-tingin lang ba yung kasama, yung hindi sila pwede talagang iwan na ako. Walang magtitingin-tingin kasi pareho nga silang disabled sa ngayon. Kasi yung biyanan ko pag maoperahan na yan sa mata, okay na ulit yan. Tapos ngayon normal na ulit yung buhay niya. So ayan lang po. So ayan siya guys, sabaw na may tanglad at papaya. Yan ang ating sabaw. 'Di ba napakadaming sabaw talaga, as in literal na sabaw, ang dami ng sabaw. Ayan. Sabaw na papaya with malunggay at dahon ng sili ang ating isasahog nito. Ayan. Yan, native na manok. Ayan. So, ayan, may malunggay at dahon ng sili na at luto na yan. Kain na po tayo. So, everyday routine naman talaga ito. Maghatid ng pagkain si Dodong kay Lolo Rick. Kasi walang klase. Pag merong klase, ako. So, ito ang pagkain ni Lolo Rick. Dodong! Dong! Hatod na dito. So, ayan. Hatid-hatid na si Dodong. Hatod na.
No, biya. Brown out po kami dito. Kanina umaga pa. Patay tubig. So, kain na tayo. Thank you for watching. Ay, tapos na kaming kumain. At, yung dalawa, si Angkorek na bigyan na ni Dodong ko si Biana na bigyan ng ulam. May kanin man siya. Kain siya. Kasi, ayan ang aking anak. Tapos nang kumain, busog na yan. Busog na. At 20 ngayon, 29 klase na, wala pang notebook. Ah, ha, ha, ha. Saan kayo tayo hanap ng notebook? Ho. Wala na yun So, thank you for watching guys. Happy Sunday.